Ibinunyag ni Witch na bagamat ang Eden's Zero ay bumalik sa tunay nitong anyo, hindi pa nito nabawi ang tunay na lakas. Ipinaliwanag niya na ang kapangyarihan ng Demon King's Four Shining Stars ay kailangan para makalampas sa hangganan ng Sephora Cosmos, Dragonfall. Naalala niya na pupunta si Sister sa Blue Garden. Sa Shooting Starlight Guild, si Rebecca ay tinawag para makipagkita sa Guildmaster habang may misteryosong cyborg na lilito sa harap Labilia, na sumusunod sa utos ni Sister, na kidnapin siya. Habang natapos ang pagbabago ng barko, ipinahayag ni Witch na ang barko ay orihinal na kilala bilang Interstellar Warship, Eden's Zero. Namangha ang grupo sa hitsura ng barko at lumuhad si Witch sa harap ni Shiki at kinilala siya bilang bagong Demon King ng Eden's Zero habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Sinabi ni Witch na bagamat ang Eden's Zero ay bumalik sa tunay nitong anyo, hindi pa nito nababalik ang tunay na lakas. Ibinunyag niya na nabalitaan niya ang plano nilang pumunta at hanapin si Ina sa kabila ng Sephora Cosmos, dahil sa kanyang kalikasan bilang bahagi mismo ng barko. Sinabi niya na isa lang siya sa 4 na nagniningning na bituin, na ang kapangyarihan ay kakailanganin nila para malampasan ang Dragonfall. Nang maglaon, nakatanggap si Rebecca ng mga masahe mula kay Witch na nagpahayag ng kanyang sarili na nakaprogram sa lahat ng uri ng mga diskarte sa masahe gaya ng oil massage, electric massage, at nakakanamang na pagpapahirap at masahe sa kasiyahan na ikinaalarma ni Rebecca. Masigasig na tinanggap ni Happy ang huli sa listahan at natutuwa ito. Habang patuloy na nagbibigay ng full body massage si Witch kay Rebecca, nagbibigay siya ng higit pang impormasyon tungkol sa iba pang 3 shining stars ng Eden's Zero. Higit pa rito, sinabi niya na ang isa sa kanila ay pupunta sa Blue Garden pagkatapos nilang mag-disband, ate. Samantala, natuklasan nina Shiki, Wise, at Pino ang isang selyadong silid na minarkahan bilang code 3173. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Witch mula sa malayo na isa ito sa mga pinakadakilang sekreto ng Eden's Zero at maa-access lang kapag pinagsama-sama ang lahat ng shining stars. Matapos magreklamo si Wise tungkol sa kanyang pag-eavesdrop, hiniling ni Witch sa kanila na isipin siya bilang isang bagay, ngunit sinabi ni Shiki na hindi siya bagay dahil mayroon siyang puso. Nagpa siya si Witch na patayin ang lahat ng function ng pakikinig at tinanong ni Pino si Shiki kung mayroon din siyang puso. Kinumpirma ni Shiki na ginagawa niya, na ipinahayag ni Pino na gusto niyang sundan siya sa kanyang paglalakbay upang mahanap si Inay. Witch remarks to herself na ang mga sinabi ni Shiki ay pareho sa sinabi ni Ziggy. Dumating ang grupo sa Blue Garden kung saan nagpaalam si Wise at iniwan sila. Ang iba sa kanila ay tumungo sa guild upang makita kung makakahanap sila ng anumang impormasyon sa nawawalang Shining Starlight Sister. Sa kanilang paglalakbay ay nakasalubong nila si Clarice na natuwa nang makita sila at si Labilia na sinamantala ang pagkakataong kutsain si Rebecca dahil sa kanyang pagiging hindi popular at humiling na mapasama si Shiki sa isa sa kanyang B-Cube video na tinanggihan ni Shiki. Umalis si Labilia, walang pakialam sa pagtatanggi muli ni Shiki. Ipinaalam ni Clarice kay Rebecca na gustong makita siya ng Guildmaster na ikinagulat ni Rebecca. Samantala, naglalakad si Labilia at 4 na bodyguard sa isang eskinita at nakasalubong nila ang isang mahiwagang cyborg na mukhang nagtatrabaho para kay Sister. Bumalik sa Shooting Starlight Guild, nagpahayag si Rebecca ng kalituhan kung bakit gustong makita siya ng Guildmaster. Siya at si Happy ay umalis at umaasa na ang Guildmaster ay maaaring magkaroon ng impormasyon tungkol sa ate. Umalis ng mag-isa, nagpa siya sina Shiki at Pino na mag-explore habang hinihintay silang bumalik. Nakakakita sila ng iba't ibang tanawin sa Blue Garden gaya ng vending machine, paglilinis ng mga bot, at lumulutang na tubig sa kalangitan. Samantala, sa eskinita, napagkamalan ni Labilia na fanboy ang cyborg. Nang subukan ng isang pares ng mga bodyguard ni Labilia na ilipat ang misteryosong cyborg mula sa kanilang landas, sumugod siya at mabilis na nawala ng kakayahan ang dalawa. Napagtanto ni Labilia na siya ay nasa panganib at inutusan ng iba pa niyang mga bodyguard na ibaba siya, ngunit lahat sila ay mabilis na ipinadala. Tinanong ni Labilia ang cyborg kung ano ang gusto niya at sinabi niya sa kanya na trabaho niya ang kidnapin siya. Bago pa niya ito maabot ay lumitaw si Shiki at hinawakan ang braso ng lalaki para pigilan siya. Sa sorpresa ni Shiki ay humiwalay ang braso ng lalaki at nagsimulang lumipad sa pamamagitan ng rocket thruster, tumakas sa pagkakahawak ni Shiki at muling ibinalik ang sarili sa kanyang katawan. Masayang binati ni Labilia si Shiki habang sinusuri ni Pino si Jane at kinikilalang siya ay 60% mechanical at dapat ay isang cyborg.
Humihingi si Love Ilya ng tulong kay Shiki at kahit na nilinaw ni Shiki na wala siyang pakialam sa kanya, handa pa rin siyang tulungan siya dahil tinuruan siya ng kanyang lolo na laging tumulong sa mga taong nangangailangan dahil iyon ang unang hakbang sa pagkonekta sa mga tao, mga puso. Pinabulaanan ni Jin ang damdaming iyon habang sinasabi niyang makakamit niya ang kanyang layunin sa anumang halaga, at i-activate ang sarili niyang Ether Gear. Sinimulan ni Shiki na i-activate din ang kanyang Ether Gear at naghahanda ang dalawa para makipaglaban. Samantala, sa planeta Gils, isang malaking palaka na parang alien na tinatawag na Iliega ay lumalamon ng langaw. Hinihingi ni Iliega ang mas maraming cute na batang babae na idagdag sa kanyang koleksyon, partikular na ang Beekeepers. Isang subordinate ang nagsabi na ang mga sundalo ni Sister ay tumutulong sa operasyon at marami pang Beekeeper ang ihahatid sa kanila. Si Shiki at ang cyborg ay naninindigan, naghahanda na lumaban, habang ang isang naguguluhan na si Love Ilya ay nagsimulang i-record ang mga ito para sa kanyang Beecube channel. Pinayuhan ni Pino na maging maingat si Shiki dahil hindi alam ang lakas ng kalaban. Kinilala ito ni Shiki at confidential na pumasok, dumudulas sa pagitan ng mga binti ng cyborg upang makapasok sa ilalim niya at sinipa siya sa hangin. Bumalik ang tingin ng cyborg sa lupa ngunit lumipat na si Shiki sa likuran niya sa ere, at sinuntok niya ang cyborg pababa. Pinipigilan ng cyborg ang kanyang sarili na bumagsak sa lupa gamit ang hangin. Mabilis na kumikilos ang cyborg gamit ang kanyang kamay na ikinalilito ni Shiki. Dahil dito, mahina siyang matamaan mula sa likuran ng nakahiwalay na braso ng cyborg na pinapagana ng rocket na kinokontrol ng mga paggalaw ng kamay ng cyborg. Si Shiki ay muntik nang mapalipad papunta sa daanan ng isang truck, ngunit mabilis niyang itinama ang kanyang paglipag at napunta sa ibabaw ng truck. Hinabol siya ng cyborg at muntik na siyang matamaan ngunit nabigo si Shiki habang lumilipat si Shiki sa gilid ng truck, napagtanto ng cyborg na gumagamit siya ng Gravity Ether Gear. Lumipat si Shiki mula sa sasakyan patungo sa sasakyan upang maiwasan ang lumilipad na rocket arm na humahabol pa rin sa kanya, ngunit napansin niya na ang cyborg ay lumulutang sa hangin at naghahanda ng isang ninjutsu attack na lumilikha ng malaking X-shape na butas sa lupa at itinapon ng trapiko sa ang hangin. Namangha si Shiki sa pagiging ninja ng kanyang kaaway ngunit mabilis siyang nag-react para ligtas na ibaba ang lahat ng sasakyan sa hangin pabalik sa lupa gamit ang kanyang gravity para patatagin ang mga ito. Tinatawag niya ang cyborg sa walang habas na pagsangkot sa mga inosenteng tao sa kanilang laban ngunit ang cyborg ay walang pakialam doon. Nakatanggap ang cyborg ng komunikasyon mula sa isang hindi kilalang tumatawag at biglang huminto sa pakikipaglaban. Nang mawala siya ay ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Jin at mahahanap siya ni Shiki sa guild kung gusto niya ng rematch. Si Shiki ay niyakap ni Love Ilya na tuwang-tuwa sa inaasam-asam ng kanyang video ng laban na makakuha ng malaking bilang ng mga nanood. Pinag-iisipan ni Pino at Shiki ang pagkakakilanlan ng Jin ngunit ang tanging masasabi ni Shiki ay ang mga ninja ay kahanga-hanga. Pagkatapos bumalik sa Shooting Starlight Guild, nagtanong sila kung nasaan si Rebecca ngunit sinabi ni Clarice sa kanila na hindi na nakita si Rebecca mula nang umalis siya para puntahan ang master ng guild. Napansin ni Shiki na papalapit si Happy at binati siya ngunit laking gulat niya nang makita niyang umiiyak si Happy at sobrang nasaktan. Ipinaliwanag ni Happy na siya at si Rebecca ay tinambangan ng isang kakaibang manlalaban at parehong si Rebecca at ang guildmaster ay kinidnap. Biglang tumugtog ang isang emergency news broadcast na nagpapaalam sa guild na maraming Beekeepers ang nakidnap na tila isang organisadong sindikato ng krimen. Galit na galit si Shiki at hindi na mamalayan na aktibo ang kanyang Ether Gear na dinudurog ang mesang kinatatayuan niya sa pagtaas ng kanyang timbang. Ipinahayag ni Shiki na pupunta sila sa guild at babalik sila sa Eden's Zero. Narinig ito ng isang misteryosong babae sa malapit at kinikilala ang terminong Eden's Zero. Samantala, sa isang spaceship, isang walang malay na si Rebecca ang nakatali sa sahig ng isang selda.